Hello friends! Ako di ni si Bogart the Explorer. And today we visit a place with a name that carries weight, Muntinlupa. For many, ang ilang mahinumduman, bilibid, kulungan. But what if I told you this city is more than its prison? Muntinlupa is a city of progress, people, and possibility. And sometimes, the hardest story to tell is the one that fights against stigma. Today we uncover what lies outside the bars, the culture, the growth, and the strength of this misunderstood city. This is Muntinlupa. This is Istorya ng Bayan. Pag sinabing taga Muntinlupa, anong iniisip niyo? Kulungan po. Preso. Pag Muntinlupa sinabi, alam na natin na nasa loob o nasa labas. Siyempre, ang tanong ako, biruan namin doon, taga-loob ba yan, taga-labas? Loob o labas? Madalas ko pa sasabihin sa loob o sa labas. Pag tinatanong taga-san ka, pag sinabi mo taga Muntinlupa, ano sinasabi ng mga kaibigan mo? Natanong po nila kung sa loob or sa labas po. Dati ko kasi medyo napapabayaan. Ang ginawa ng mga mangisda, sila na mismo nagtulong-tulong na ay kailangan anuhin natin ang lawa. Kasi tayo maapektuhan eh. Nung wala pa yung ospital ng Muntinlupa, ang sabi naman, doon ka kay Bambaran. Pagkatapos pag wala kang babayad, sign sheet. Ang wala po kaming, unang-una wala yung tinatawag na deposito. Ito yung, kahit private ito, we do not require deposit. Tapos pangalawa, pag for discharge, pag nakita namin talagang poorest of the poor, talagang pinapauwi na namin. Sa Muntinlupa, inaano namin yung standard na procedure about response and trauma and medical. Marami tayong pinaghahandaan. Importante na malaman ng tao na ang Muntinlupa, maliban doon sa ito ho ay papaangat na syudad dito sa buong Metro Manila. Ito rin ho ay lugar kung saan ang mga bata ay mahuhusay, magagaling at may malasakit sa sariling lungsod. Nakagisnang ko na kasi alam ko na wala ng ibang susunod pa na magtuturo. At least naiiwas ko sila sa mga nagdadrugs, gano'n. At least sila, pagka natututo sila, hanggang sa paglaki nila, hanggang sa pag-aaral nila, nadadala po nila yan. In times na parang hindi mo alam yung gagawin, pag nag-play ako, parang nasa-satisfy yung, yung passion ko, yung sarili ko. Pero ang Muntinlupa kasi parang madaming mga kabataan na engage sa mga bagay na katulad na ganito, nakakatugtog, nakakapagpakita ng talents nila. And tingin ko, gamit yon, bago yung tingin ng mga tao dun sa talagang akala nilang hanggang dun lang sa kulungan yung sinasabi. Image na yun. Yung image pa bago. Para sa akin kapag sinabi taga Muntinlupa yan, isa lang dapat sabihin nila, magaling yan. Pag ikaw nakapunta sa Muntinlupa, makikita natin yung paglaki ng development kung saan mapa-business or then yung safety ng Muntinlupa sa mga bibisita. Kumbaga, anytime ng call ng response, nandiyan lahat. Isa po sa nakakatulong ngayon ang barangay sa pagtulong sa city. Kaya hindi po porket taga Muntinlupa ay sa kulungan na po. Muntinlupa po ngayon progreso at pwedeng sumabay kahit saan, kahit kaninong lungsod. Yun po ang Muntinlupa. So may I could summarize yung pag Muntinlupeño ka, alaga ka. Na nakatatak talaga dito na ang pangangalaga, kalusugan, environment, pangangalakal, infrastructure, mga basic needs, pati na yung ibang mga preparedness. Ang bottom line doon is
the leadership of the ano dito is, pagka Muntinlupeño ka, you're being cared for. Nung araw, pag sinabing Muntinlupa, ang tingin nila, lahat ng tao dito parang preso. Kinatatakutan. Hindi pa rin nawawala yung association with Bilibid. Pero gusto naming isipin na magmula nang maging lungsod ang Muntinlupa noong 1995, things have turned around. We'd like to believe na nakikilala na ang Muntinlupa na isang progresibo, dynamic city. Ito ay patuloy, continuous development para sa aming lungsod, na kung saan ay ini-inspire din namin mga barangays na makipagtulungan. Binabalansin natin ang development. Meron kaming 8 siyam na barangays. Yung lahat ng siyam na barangays na yon ay para-parahas na nakakakuha ng mga projects at serbisyo sa lungsod ng Muntinlupa. Napakapayapa ng Muntinlupa. Wala ditong ganung patayan, wala dito yung mga kung ano-anong gulo, no? Peaceful ang tao dito, at dito sa Muntinlupa ay halos lahat ng tayo magkakamag-anak. May mga values ang mga taga-baryo na pinangahawakan nila hanggang ngayon. Katulad ng pamilya. Alam nyo, pag kayo'y nasabing taga-baryo, mahalaga sa inyo na, nako, pinsang ko yan. Nako, tsahin niya ng nanay ko. Yung may association kasi magkakakilala ang lahat ng pamilya. Ang Muntinlupa ay nahati sa dalawa. No? Pag pumunta ka dun sa highway, kapag ganon, andun yung mga subdivision. Yun yung makabago. Pero pag pumunta ka naman, papunta dito, pumunta ka sa kaliwa namin, yung Laguna de Bay, nagbago yung structure ng mga bahay, pero yung pamumuhay nila, ganun pa din. Hindi nagbago. Alam namin, ang pinakamahalagang resource ng Muntinlupa ay ang kanyang mamamayan. Hindi kami mayaman sa natural resources, so we have to rely on our own people. How we think, how we innovate, how we come up with new ideas. Kasi kinakailangan yun. Yun nalabanan niya yun. Pero sa ngayon, masasabi namin, pag sinabi Muntinlupa, yung mga kabataan, mga mamamayan ng Muntinlupa, very proud na sila ay taga Muntinlupa. Dahil ang gobyerno ay kinakalinga sila. Ang gobyerno ay nagbibigay ng mga programa na talagang pinapakinabangan ng aming mga mamamayan. Alam niyo po, ang Muntinlupa ay mayaman ang pinagdaanan, no? Yung history niya. Itong celebration ng 100 years ng Muntinlupa, mahalaga para sa amin dahil gusto namin ipakita kung gaano na kalayo yung naabot ng lungsod ng Muntinlupa, no? Mula sa pagiging isang simple o payak na bayan, isang lungsod na siya ngayon na malaki ang potensyal na maging sentro ng kalakalan, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa buong bansa. Tinitingnan natin yung history ng Muntinlupa, no, at kung paano ito pinamahalaan ng mga nakaraang mga pinuno ng lungsod. It's a challenge for us, no, na lalo naming paunlarin ang lungsod ng Muntinlupa, at ito ay challenge din sa next generation. Ang Muntinlupa, kahit na sa history, no, nahahati ito sa dalawang bahagi. No? Isa itong lugar na to, mula Sukat hanggang doon sa Tunasan, no? 8 barangayan. Nag-umpisa to na Talahiban eh. Kaya nga yung sinasabi lang Tunasan, taguan ng Tulisan daw. Yung mga traders na nanggagaling ng Laguna, papuntang Manila, dadaan dito eh. Tinatambangan sila.
Pero sa haba na rin kasi ng panahon, maraming magagaling na Muntinlupeño na nagtulong-tulong sila para maging ito na ngayon ang Muntinlupa. Ito yung area na patag. No po? Dito rin natin matatagpuan yung Laguna Lake. No? So meaning, nandito po yung sentro ng kabuhayan dati. Nandito ho yung pangingisda, nandito yung pagsasaka. So alam niyo po, nandito yung mga talagang native ng Muntinlupa. Bandang kanluran, yung west side ng Muntinlupa, yan naman yung pastulan dati. Matibay o matigas ang pundasyon ng lugar na yan. Kaya nung ma-develop itong Muntinlupa, siguro tinitingnan din ng mga mag-i-invest sa Muntinlupa kung saan maganda maglagay ng kanilang mga negosyo o matataas na mga building, suitable yung area na yan. Namulat ang mata ko na ang pagkakakilala sa Muntinlupa ay lugar ng ating national na piitan, na kulungan. Pero alam niyo po, iyan ay isang makaluma at saka negatibong impresyon. Dahil alam niyo, ang Muntinlupa naman, isang lugar, kahit na nandyan yan, isang lugar na may potensyal na umunlad. Alam ko po talaga na dito na po talaga ako, na mas safe po ako dito. Tsaka kabisado ko na po halos lahat po ng lugar sa Muntinlupa. Kaya hindi po ako mag-aanin lang kahit saan po ako mapunta sa Muntinlupa. Alam ko po na kahit pumunta po ako ng gabi dito sa part na to, alam ko po na hindi po akong mapapahamak. Marami rin hindi nakakaalam na Muntinlupa, katulad ng Makati, meron kami mga Central Business District. Yung Madrigal Business Park at saka yung Pilindes. Nandiyan po yung ating mga malalaking mga building, mga high-rise, mga condominiums, malls, mga hotels. Lahat ho siguro na yung indikasyon ng isang maunlad na lungsod, meron kami dito sa Muntinlupa. Siguro yung challenge po nakikita natin dito yung progress sa Muntinlupa, yung sa road natin. Kailangan natin siguro i-advance yung planning natin na makita natin yung pattern ng road kasi ang Muntinlupa gateway to sa south eh. Yan po ang gusto namin maiwasan, no? Yung overdevelopment ng lugar. So talagang ito pinaplano namin. Siyempre hindi lang gusto natin magtayo ng matataas na building dyan. Tinitingnan din natin yung impact niya sa environment, sa traffic. So lahat yan kinoconsider natin sa drainage dahil problema natin dito, baha. Private citizen ako, wala akong kilala sa gobyerno, nagtatrabaho ako para sa pamilya ko, ganun lang. Siguro kailangan tumaya ako para sa dalawang anak ko, para sa pamilya ko. Nag-volunteer ako. Baka ho pwedeng photographer ako, hindi naman ako kagalingan, pero pwede akong mag-volunteer. Sa nag-volunteer ako, nakikita ko yung pagbabago. Ito tinatayuan natin. Dati kilala ito, wala halos dumadaan dito. Natatakot, ma-hold up. Puro manggahan siya, so madilim, nakakatakot siya ang puntahan. So yung mga nandun, nagtitipid ka, kesa mag-tricycle ka, magbabayad ka, maglalakad ka na lang dito. Talagang tataya ka rin. Tataya mo yung wallet mo, yung buhay mo. Fast forward tayo, ito na siya ngayon. Nasa likuran natin ang isa sa pinakamalaking police headquarters. Ika nga ni Police Director General ng NCRPO na pinakamalaki sa nakita niya na headquarters, police headquarters sa buong bansa. Tingin ko panalong-panalo po ako. Minsan lang ako tumaya noong 2013. Nanalo na ako. Hindi dahil binoto ko yung politiko na kung sino man, para sa mga anak ko. Hindi naman ako magsisisi, kahit naman siguro sinong tao, hindi sasabihin na napaka-plastiko. Kasi may mga kakilala ka dyan, kaya hindi buksan natin yung mata natin, tignan natin. Ito na siya ngayon. Kung dati, kung nakikilala ang ibang bansa na may New York, na hindi na binabanggit yung USA o sa tingin ko, ang Muntinlupa, makikilala sa independent na. Sa tatawagin ng Muntinlupa, nakilala na sa buong mundo. Yung sa vision ng Muntinlupa, diyan kami nakapokus eh.
Yung talaga maging investment hub ng ating bansa. So diyan patungo ang Muntinlupa. Ang pinaka-bottom line dito ay pinapakita namin na yung pagkakaisa ng mamamayan ng Muntinlupa, no? Kaya namin nagagawa ito. Kung merong suporta ang mamamayan, magtatagumpay ang lahat ng layunin at ginagawa ng isang pamunuan. So what do we see today, mga amigo? That a name doesn't define a place, that people do. Muntinlupa may be home to the National Penitentiary, but it is also home to dreamers, workers, artists, and families, all building a life despite the shadow of a stigma. Because a city is not just where we live, it's where we fight to be understood. And Muntinlupa, it's more than walls. It's more than bars. It's a city with a story worth hearing. Ako si Bogart the Explorer, and this has been Storya ng Bayan. Hangtod sa sunod natong misyon, keep exploring mga kaibigan, and don't forget to like, follow, and subscribe to Storya ng Bayan on YouTube, Facebook, and Spotify. Support truth, support transformation, support Filipino greatness.